Good morning, brothers and sisters. Masaya po ako makita kayo ulit at magsama-sama tayo upang sambahin ang ating dakilang Diyos sa Espiritu at katotohanan at alay ng mga Amerikano at pag-aral po ng kanyang mga salita. So, masaya po ako makita kayo muli. Lalo na po yung mga ilan sa kabataan na kasama po namin kahapon. Naniniwala ko na nung sila'y makarinig ng mga salita ng Diyos na inihatid ng ating mga ngaral sa kanila, ay pinuksan ng Diyos ang kanilang mga puso na may kinalaman sa ating kampo. At last week, ating po tinalakay yung tungkol sa mysteries of being with Christ. No? Na ito'y pinamagatan po ng mystery sapagkat sinabi doon na may mga bagay na hindi nakita ng mga mata, hindi nadinig ng mga tainga, at hindi man lamang pumasok sa puso ng tao. At doon nilinaw ng Diyos na ito ay inihayag sa atin. At ang Diyos ay may inihanda sa atin na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit doon sa atin pong naging paksa ay nag-iwan ng isang katanungan na kung paano nga ba binubuksan ng Diyos ang puso ng tao. Yun po yung ating pag-aaralan sa umaga ito. At titignan natin yung example na nangyari na kung paano binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia na mababasa po natin sa Acts chapter 16. Ito po natin kukunin yung example kung saan yung tagpo kung saan nagkita sila Apostol Pablo at si Luke na nagsulat ng Book of Acts na binuksan ng Panginoon ang puso ni Lydia. Ano po? Mabuti pa po ay umpisahan na natin basahin mula sa Acts chapter 16, verse 11 to 15. Kung ano po yung nangyari. Sa verse 11, from Troas, we put out to sea and sailed. So, nagsasalita dito, yung author, kasama yung author sa kapaglalakbay. We, si Luke, sabi niya, we put out to sea and sail straight for Samothrace, and the next day, we went on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia, and we stayed there several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place for prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. No? Doon sa tabing, sabi nga no, sa outside of the city gate to the river, no, merong kaugalian tuwing Sabat, ay nagtitipon yung mga tao upang magkaroon ng prayer gathering, no, dito. At doon nga, naupo sila at nangaral sa mga babaeng naroon. No? Yung salita pong speak to the women who gathered there, no, hindi naman po yan, hindi naman siya nakipag-usap na sabi siya ng mga chismis, nakipagkwentuhan ng wala namang pabagay-bagay. Kundi, yan po ay pangangaral. No? We sat down and began to speak or to preach or to teach to the women who gathered there. And one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. He was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. That malinaw pong sinabi that the Lord opened her heart. Binuksan ng Diyos ang kanyang puso. Ngayon, ang ating katanungan dyan, how did God open her heart? How did God open Lydia's heart? With sub-question, how does this happen? Paano ba ito ginagawa ng Diyos? No? Meron bang something magical na tinuturo ng ibang mga ngaral? May iba-iba po kasi yung explanation o interpretations pagdating sa kung paano binubuksan ng Diyos ang puso ng tao. Minsan, binabanggit nila yung Espiritu Santo na bumababa sa tao, something like that. Or di kaya something magical na mayroon pang kakaibang nararamdaman sa iyong puso na
So dito aalamin natin yung mga kasagutan sa tanong na yan. No? Sa question letter B, what evidence shows that your heart has really been opened? No? Ay kung nabuksan nga ng Diyos ang puso mo, ano naman ang pruweba, ebidensya, na nabuksan nga talaga ang iyong puso? No? Yun yung mga sasagutin natin. Number 2, what about people, those hearts God has not opened? No? Kasi malino na binabanggit na may mga taong binuksan ng Diyos ang kanilang puso. Ngayon, in the same way, paano naman yung mga hindi binuksan ng puso? No? Kaya may question dyan, does God show partiality? Ang Diyos ba ay nagtatangi o namimili lang ng taong kanyang bubuksan ng puso? No? Yan yung ating mga sasagutin sa lesson na ito. So, to answer these questions, mababasa rin naman natin yung kasagutan doon mismo sa konteksto nung binasa natin. Kaya dadahan-dahanin natin yung ating pagbabasa na kung paano nangyari yung pagbubukas ng Diyos sa kanyang puso. No? Umpisahan na natin sa verse 13. No? Ayan po yung konteksto. No? Hindi natin kinukuha yung isang verse lamang at gagamitin natin sa para bigyan ng ibang kahulugan. No? Sa verse 13 ang sabi, on the Sabbath, we went outside the city gate to the river. Yun yung nangyari. Where we expected to find a place of prayer. At doon sa meeting ngayon, sabi niya, ni Luke, we sat down and began to speak to the women who gathered there. So makikita niyo po, merong pangangaral. Merong taong nagsasalita or nagde-deliver ng message. No? Yun yung nangyari. Nakisama sila sa mga tao and he began to teach those women who gathered for a prayer meeting. So may nangangaral. And verse 14, one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia. So, merong nakikinig. Merong nagtuturo, merong nagsasalita, at merong nakikinig. So, hindi agad binuksan ng Diyos ang kanyang puso. May nangyari muna. Bago natin babasa yung praise na the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ganito muna yung nangyari. So, nagturo, and may nakinig. Ayan. And a dealer in a purple cloth, he was a worshiper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. Ngayon, in the Bible, the heart is not just an emotion. It's every time when we read the word heart, it also referring to inner person, yung ating panloob na pagkatao. No? Our mind, our understanding, the will, kung paano tayo magdesisyon, affection, kung ano yung ating pinimikit, yung ating gusto ng ating puso. Ayan yung mga verse na ating inilagay, no? Na nagbibigay paliwanag sa atin na ang ating puso ay ang ating pangunawa, ang ating desisyon, choices, and our affections. Sa Mark chapter 7, verse 21 to 23, so ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, for it is from within, out of a person's heart, ano yung lumalabas sa puso ng tao na galing sa loob, no? Out of a person's heart, that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person na nakakaawa sa tao. Siyempre, hindi lang naman yung masasama, kundi yung mabubuti rin naman nating mga mabubuting bagay na ating ina-express, ginagawa sa ating kapwa, na ating
alam mo yun,